September 14, 2015, isang 37 years old na babaeng nagngangalang Nicola Cross ang nag-iisa sa bahay kasama ang kanyang dalawang maliliit na mga anak. Medyo gabi na kaya nakahiga na ang mga bata, nang bigla na lang may narinig siyang kumakalampag sa pintuan at sumisilip sa kanilang mga bintana. Kumusta? Titingnan naman natin ngayon ang isang kakaibang kwentong nangyari sa isang bayan sa England. Hindi kilala ni Nicola ang lalaking kumakalampag sa kanilang pintuan at syempre tinanggihan niya ang kahilingan nitong papasukin. Dahil pakiramdam ni Nicola ay hindi ligtas ang lalaki para sa kanyang mga anak at sa kanyang sarili, tumawag siya ng mga pulis para iulat kung ano ang nangyayari. Ang kanyang mga anak ay sina Stanley, 6 na taong gulang at Isabella, 3 taong gulang. Dumating ang mga pulis sa lugar nung gabing yon kasunod ng tawag sa 999 mula kay Nicola at gayon din ang iba pang mga residente na nagsumbong sa naturang lalaki na sinabing kahina-hinala ang mga kilos nito. Agad namang dinala ng mga pulis ang naturang lalaki. Dagdag din ng isang residente na kumatok din ang nasabing lalaki sa bahay nila na may kakaibang ibinubulong tungkol sa mga bata. Ang lalaking to ay kinilala sa pangalang Martin Porshiniski. Pumunta siya ng UK para magtrabaho bilang mekaniko ng mga sasakyan. Ilang buwan pa lang siya sa bansa bago ito mangyari. Hindi personal na kilala ni Martin ang pamilya, pero nakatira siya ilang kalye lang ang layo mula sa kung saan nakatira ang pamilya ni Nicola. Medyo nanginginig pa rin si Nicola dahil sa nangyari. Ang hindi niya alam, kahit na binitbit na ng mga pulis si Martin, pinalaya din pala nila to nung gabi rin yun. Sinabing kahit medyo hindi tumatino, wala silang dahilan para to ikulong. Umuwi si Martin na kakaiba ang kinikilos, sa puntong pati ang kasamahan niya sa bahay ay nag-aalala na rin at nag-iisip ng tumawag na rin ng mga pulis. Isang desisyong pinagsisisihan niya bandang huli dahil hindi niya ginawa. Umalis si Martin ng bahay bandang 11:30 ng gabi at nagsimulang maglakad ng diretso pabalik sa tinitirhan ng pamilya ni Nicola. Pero sa pagkakataong to may hawak na siyang kutsilyo. Nagawa niyang makabalik sa kalye kung saan nakatira ang pamilya. Pero maling bahay ang napuntahan niya. Sinimulan niyang basagin ang pinto ng nasabing bahay. Kalalabas lang ng may-ari galing banyo nang makita nito ang isang balyong lalaking may hawak na kutsilyo sa harap ng pinto. Sinigawan ng may-ari ang lalaki kung ano ang ginagawa nito doon. Agad na tumalikod si Martin at mabilis na tumakbo palabas ng naturang bahay. Hindi pa alam ni Nicola kung ano ang nangyari sa bahay ng nasabing residente. Tinatawagan niya ang kanyang asawa para ipaalam ang nangyari sa kanila. Ang pangalan ng asawa ni Nicola ay Daniel Cross at wala siya ngayon sa bahay dahil nasa isang business trip. Nakahiga na siya nang matanggap ang tawag mula kay Nicola. Sinabi ni Nicola sa kanya na may kakaibang lalaking kumakalampag sa kanilang pintuan at sumisilip sa mga bintana. Nababahala na rin si Daniel at pinag-uusapan nila ni Nicola kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Daniel kay Nicola, nagisingin na lang ang mga bata at pumunta na muna sa kanyang mga magulang para lang mas ligtas. Pero bago pa man makakilos si Nicola, nakarating na si Martin sa bahay nila. Habang nakikipag-usap si Nicola sa kanyang asawa sa telepono, sinimulan namang sirain ni Martin ang pintuan sa likod. Tumawag naman ng pulis ang unang residenteng pinasok ni Martin. Iniulat niya rito na nanloob si Martin sa kanila. Pero habang nakikipag-usap ang mga pulis sa naturang kapitbahay, nakarinig naman sila ng malakas na kalabog na sinundan ng nakakatakot na hiyawang nagmumula sa bahay ni Nicola. Nakapasok na si Martin. At habang nangyayari to, nasa linya pa rin si Daniel, nakikinig sa asawang si Nicola na nagmamakaawa sa nanloob na umalis. Narinig ni Daniel na pinapalabas to ng kanyang asawa at tinatanong kung ano ba talaga ang gusto nito. Muli niyang narinig ang sigaw ni Nicola na nagmamakaawa sa lalaki habang sinasabihang hindi mo to kailangang gawin. Doon niya na rin narinig ang boses ng lalaking sinagot si Nicola ng kailangan ko tong gawin. Pagkatapos ay narinig ni Daniel ang isang napakalakas na sigaw saka ay katahimikan. Kumuha si Martin ng isa pang kutsilyo sa kusina at sinaksak si Nicola ng 10 beses. Ayon sa ulat, agad na pinawian ng buhay si Nicola ilang minuto lang matapos ang unang saksak. Nalagutan ng hininga si Nicola ng gabing yon
habang sinusubukang protektahan ang kanyang mga anak mula kay Martin na naroon para kunin ang mga bata. Napakinggan ni Daniel ang lahat ng nangyari kay Nicola. Nanginginig sa galit dahil hindi niya matulungan si Nicola. 200 miles ang layo niya nung panahong yun at ganap na walang magawa habang pinagkikinggan ang karahasang nangyayari kay Nicola. Matapos marinig ang sigaw ni Nicola at pagkatapos ay katahimikan, alam na ni Daniel kung ano ang nangyari sa asawa. Nang maglaon, sinabi niya sa isang panayam na natitiyak niyang wala na si Nicola pero wala siyang ideya kung buhay pa ba o ligtas ang kanilang mga anak. Patuloy na nanginginig sa galit at kaba si Daniel habang nananatili sa linya, umaasang makarinig ng balitang ligtas ang mga bata. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig na umiiyak ang kanyang mga anak na sigurong ligtas nga ang mga to. Nagawang makapasok ng mga pulis sa loob at pagpasok sa bahay, may nakita silang maliit na batang nagsabing nasaktan ng husto ang kanilang ina. Natagpuan ng mga pulis si Nicola sa ikalawang palapag na puno ng dugo at isang maliit na sirang kutsilyo sa loob ng banyo. Tinangka ng mga pulis na masagipa si Nicola. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Pumanaw si Nicola sa pinangyarihan. Mabuti na lang at hindi pisikal na nasaktan ang kanilang mga anak. Pero labis na naapektuhan dahil sa mga nangyari ng gabing yun. Muling naaresto si Martin sa pangalawang pagkakataon, pero ngayon kailangan na talaga siyang ikulong. Bakit nga ba yun ginawa ni Martin? Napag-alamang may mga boses na naririnig si Martin sa kanyang isipan. Sinasabi umano ng mga to sa kanya na may mga bata siyang dapat palayain at kung hindi ay mauubos ang kanyang sariling pamilya sa Poland. May natagpo ang mga bakas ng bawal na gamot at damo sa dugo ni Martin. Sinasabing ito marahil ang nagpalala sa kondisyon ng kanyang pag-iisip. Mula nung insidente na-diagnose si Martin na may malubhang sakit sa pag-iisip at nakakulong sa high security hospital. Wala siyang anumang nakaraang record na may sakit sa pag-iisip, pero sinasabing naririnig na ni Martin ang mga boses sa kanyang ulo 2 taon bago maganap ang insidente. Hindi alam ng pamilya ni Martin na may problema pala siya sa kalusugan ng pag-iisip. Ayon sa kasamahan ni Martin sa bahay, bago pa man mangyari ang lahat, nababahala na talaga siya sa ikinikilos ni Martin. Dahil 3 linggo bago ang insidente, 1 linggo tong hindi pumasok ng trabaho. At isang gabi pag-uwi niya, nadatnan niyang mag-isang nakaupo si Martin sa madilim na bahagi ng hardin. At syempre hindi nito alam kung gaano kalubha ang kalagayan ni Martin. At lalong hindi nito alam kung ano ang maaari nitong gawin. Itinanggi ni Martin na pinagplanuhan niya ang pagtapos kay Nicola, pero umami na nabawian niya to ng buhay sa kanyang paglilitis noong December 2016 at nasentensyahang makulong ng walang katiyakan sa ospital nang may mga kapansanan sa pag-iisip. Nagsampa naman ng reklamo si Daniel laban sa mga pulis dahil hindi nila ipinaalam sa kanyang asawa na pinalaya pala nila si Martin nung una nila tong maaresto. Pero ayon sa mga investigador, wala umanong mali sa ginawa ng mga pulis nung gabing yun, kaya't wala umano silang kasalanan. Ilang pahayag ang ginawa ni Daniel. Sinabi niyang nasa telepono siya bago, habang at pagkatapos ng nangyari kay Nicola. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na ang tawag na yon, kasabay ng mga sigaw ni Nicola at pagsusumamo nitong mabuhay. Sinabi ni Daniel na hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili dahil wala siya ng gabing yon para protektahan ang kanyang mag-iina. Sinabi niyang labis siyang nalulunod sa pighati at kalungkutan dahil wala siyang nagawa para iligtas ang kanyang asawa. Dinagdag pa niyang bago ang insidente, perpekto ang buhay nila. 11 taon silang nagsama ni Nicola at mahal na mahal ang isa't isa. Sa kasulukuyan, may artikulo noong 2018 na nagsasabing mula nung malagim na insidenteng nangyari kay Nicola, nagawang makatagpo ni Daniel ng bagong pag-ibig sa isang babaeng nagtatrabaho bilang isang espesyalista sa kalusugan ng isip. Sinabi ni Daniel na naging isang malaking positibong impluwensya ang babae sa kanyang mga anak pati na rin sa kanyang sarili dahil may kaalaman nito sa pamamaraan para matulungan ang mga bata sa malagim nitong mga naranasan. Sinabi niya rin na kahit nakatagpo na ng bagong pag-ibig, hinding-hindi niya pa rin makakalimutan na ang kanyang mahal na si Nicola, na buong tapang na sinubukang pigilan ang nanloob na may 2 kutsilyo para saktan ang kanilang mga anak.
Shoutout po sa BS Criminology graduate na si Miss Princess Sandra.